So, ayan, mainit ang mga eksena. Actually, nung pinutol yung DZAR while on live sila, then yung I think take down ng kanilang mga email at kung ano-ano pa, grabe na po talaga yung nangyayari sa Pilipinas na nakakagalit. Talagang sabi ko nga, sana gumalaw kayong lahat. Alright? Pero ngayon, pag-usapan namin ni Agent Morales ang about warrant of arrest kasi na-mention ko ito dun sa nung May 13 Senate hearing na mayroon di umano na plano na bibigyan siya ng warrant of arrest or aarestuhin siya. Alam mo naman sa gobyernong bangag, anything is possible. Right? Pero syempre, ang ating mga kababayan na talagang nakatutok dito, thank you so much po sa inyong pag-alala. Dapat kahapon pa itong interview namin ni Agent Morales. Actually, nag-alala din nga ang aking mga palangga dito na bakit daw wala akong live. Pinatay ko yung phone ko kasi gusto ko matulog ng bonggang-bongga. Nakakapuyat din ang pagsagot ng mga iba't ibang mga taong concerned sa bayan. So, huwag natin patagalin. Ito na po si Agent Morales. Hi! Agent, kumusta po kayo? Magandang hapon ba dyan sa Pilipinas? Gabi na po dito. Gabi na. Magandang 6:31 p.m. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ganun din sa ating mga kababayan at sa ating mga pag-subaybay. So, kumusta ka na after 3 hearings? Kumusta na po kayo? Ito, bali awa ng Diyos at patuloy yung aking paghahanda para dito. Unang-una, talagang iisa lang talaga yung aking yung aking sasabihin. Ito yung kaugnayan doon sa aking first-hand information doon sa revelation ng confidential informant patungkol doon sa kanyang personal knowledge na ni-reveal niya, na isinulat ko doon sa kanyang sworn statement at dahil doon sa mga pinakita niyang mga retrato. Yes. So, Agent Morales, alam mo, pag-usapan natin yung warrant of arrest. Kasi ako po, ginawa din sa akin ng gobyerno ito, yung ginipit ako last year. Hindi ko pa nga po alam, baka ito mga taon na to baka 1 million warrant of arrest na o 1 million cases na ang itinanim nila sa akin nang hindi ko alam dahil gumagamit sila ng peking address o fake address. Before ko po kayo tanongin, a little background lang nyo sa akin. So, itong isang kasabwat ni Lisa na si Taberna, at nakita naman doon sa video niya, video ni Lisa, na talagang even before, magkasabwat na sila. At si Lisa ay nagbibigay ng feed dito kay Taberna. So, patungkol doon kay Attorney Vic Rodriguez, I don't know kung napanood mo. But ganun pa man, yung sa akin kasi, may silang warrant of arrest sa online. So, at nagpa-interview si Taberna na nagbida-bidahan na ako ay kakasuhan, which is totoo naman dahil pinick up ng mainstream media. Then later on, may warrant of arrest pero hindi siya ang nag-release. Nagpanggap siya na hindi siya pero sinirculate nila sa kanilang mga minions or mga dugyots. So ganun pa man, never ever po ako nabigyan ng aking right na kung saan matanggap itong kasong ito na sinasabi sa akin. Kasi dito sa Amerika, kinasuhan din ako ni Lisa kasi mga proxy cases lang naman yung mga taong gumagamit sinagot ko sila. Pero dito sa Pilipinas, it's really unfair na kakasuhan ng isang tao at maggagawa-gawa po sila ng address para lang para hindi mo matanggap. Okay? Then, mabigyan ka ng warrant of arrest. Sa case nyo ba? Okay? Dahil hindi ko alam kung i-release yung warrant of arrest ninyo, di umano, kasi nakarating lang po sa akin yung information at thank God, hindi kayo inaresto doon nung May 13 kasi hindi ko, as an ordinary citizen, hindi naman naintindihan ng tao kung paano yung process, ng pagkinasuhan ka, tapos dadalhin sa piskalya, yung mga ganong process. Ikaw kasi dahil ikaw ay dating police at I believe meron ka ring kaalaman patungkol dyan,
dahil ginagawa nyo yan sa inyong trabaho as PIDEA agent. Kayo ba Opo. nakaranas ng ganyan na kakasuhan kayo at ililigaw yung mga address, ganyan? Opo, sa katunayan, ako po ay kinasuhan ng hindi ko alam. Kinasuhan ako ng gobyerno, partikular ang PIDEA. Ako po ay kinasuhan. Kailan po bago? Hindi po, I think mga last ilang year. taon na po ang nakalipas at wala na po ako sa PIDEA. No? Ang ginawa nila, sinampahan ako ng kaso sa prosecutor's office at yung address ko, hindi yung address na alam nila. Kumbaga, yung address na ginamit nila na address ko ay ibang lugar. Ang purpose nito, kaya in-address nila sa ibang lugar ay para hindi ako maka-attend sa isasagawang preliminary investigation. Kumbaga sa talagang sinadya ito para agad-agad magkaroon ng warrant of arrest. Para madampot ka. Opo. At mamagsak Kasi ka. kapag ipinailang kaso sa piskalya at ito ay nagkaroon ng ng preliminary investigation, magsusupina yung piskal, isusupina lang ng piskal kung ano yung address na nakalagay para doon sa respondent o doon sa suspect. So kung ang inilagay na nagdemanda yung address, halimbawa address mo sa Marikina, yung talaga legit na address mo. Pero ang ginawa ng nagsampa ng kaso sa iyo ay in-address doon sa Quezon City, hindi makakarating sa bahay mo. Hindi ka manonotify. Diba? Kumbaga sa madedeprive na yung iyong mga karapatan na sumagot o mabigyan ka ng pagkakataon para sagutin yung demanda laban sa iyo o yung reklamo. Ganon ang ginawa sa akin. Kaya ginawa nila yun para ma-waive yung aking mga karapatan na na-submit yung sarili ko sa preliminary investigation. At kapag na-waive ko yung karapatan ko, ang gagawin ng piskal, syempre, i-resolve yung kaso kung ano lang yung nasa kanya. Nandun sa kanyang, yun lang ang niya. But syempre, ipo-forward niya yun doon sa reviewing prosecutor at saka doon sa approving prosecutor, then ipapile yan sa court. Syempre, automatic yun. Hindi na kumbaga sa yung ginawang kaso, tsak yun, present lahat ng elements ng krimen. Definitely. Oo. Kasi ipapile ngayon sa korte yan. Pag ipile sa korte yan, within 10 days, maglalabas ang judge ng warrant of arrest para ma-custody ka sa korte. Yun yung para doon mo sagutin. Paano kung hindi mo alam, wala kang alam, pag gaya nangyari sa akin. Kaya yung nangyari sa akin, bigla akong nagkaroon ng warrant of arrest, bigla akong nahuli. Hinuli ako. Alam ba ang ginawa sa akin? Hinuli ako ng Webes. Talagang sinerve yung warrant. Sinerve ng mga polis. Bali, ang warrant, ang dala nilang warrant, dalawa. Sir, hold lang kita. Opo. So, gumawa sila ng peking address, let's say, ang tunay mong address sa Marikina, pero pinadala sa Pasig. Pero nung inarrest ka nila, doon sa address mo, alam na nila kung saan ang address mo. Oo, ganito Pero hinuli nila ako doon sa may, umattend ako ng hearing. Doon sa Hall of Justice ako hinuli. Doon ako hinuli. Ngayon, ganito nangyari sa akin. Ganito nangyari sa akin. Hinuli ako ng Webes. Dinilakad ko yung piyansa ko para makalabas ako ng Biyernes. Diba? Ngayon, nung palabas na ako ng Biyernes, sinerve uli yung panibagong warrant. Panibagong kaso na naman na hindi mo alam. Oo, dapat yun. Nasa kanila na lahat yung warrant, isang serban lang para maasikaso mo kagad yung bail mo. Ang ginawa sa akin talagang inutay-utay. Hawak na nila yung warrant Ganun ang ginawa nila sa akin. Ganoon Sir, yung ginawa nila. Ganon kalupit. Imagine mo, PIDEA yun, sir. Gobyerno yun na supposedly sandalan ng taong bayan. PIDEA yun, ahensya ng gobyerno. Pero itong ginawa sa'yo. Oo. Tingnan nyo, Doon sa complaint,
yung nag-file ng complaint sa akin, under oath siya. Naglagay siya ng address na doon ako nakatira. O doon ako matatagpuan. Perjury. Pero, diba? pero nagsinungaling siya. Alam naman nila at meron akong 201 file sa PIDEA na ang address ko ay dito sa bahay kung saan nakadeklara doon sa PIDEA. Pero gumamit sila ng ibang address. So, ang nangyari, yung napailan ako ng kaso at yun dinilig. Kaya yun, acquitted ako doon sa kaso na yun. Biruin yun. Kung ako tinamaan doon sa ipinail na yun sa Quezon City, 2 kaso, isang Section 91 at saka Section 92 ng Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ito yung hindi pagbebenta ng kundi yung hindi ka ka-attend doon sa hearing at yung sinasabi na yung kaso ay binangling ko o yung binaliwala ko. Binaliwala mo. Parang binenta mo yung kaso, nilaglag mo, parang ganun. Okay. Ganun. Alam mo ba kung tinamaan ako ron? 20 years ang bawat isa. 40 years. Oo. Tignan mo yung permiso na ginawa. Alam mo, nung magkaharap kami sa korte, ang sabi sa akin, Sir, sorry, napag-utusan lang kami. Ito po yung nag-file sa inyo ng case. Oo. Nakakaharap ko. 3 beses ko na nakakaharap dun sa Senado. 3 beses. Kaya nga sabi ko, may araw ang paniningil. Kaya marunong man sa Manila. Totoo yun. So, pero yung 20 years na sinasabi mo, na nabasura na yun, no? Di ba? Acquitted ako. Acquitted ka na, acquitted ka doon. ako. So, Acquitted. Ngayon, isa na lang yung pinail nila. Kaya nga, ano po yun? yung Ay, di ba pala pwede ata? Yung post-testimony. Pero hindi pwede i-discuss kasi nga, Opo. pa yung niya nasa post. Opo, sir. So, alam nyo yun na imagine nyo, mga kababayan, ginagawa mismo ng gobyerno sa akin, kay Agent Morales. Si Agent Morales, dating lingkod gobyerno. So, yung bail po nun, natatandaan nyo kung magkano yung binail nyo last year? Yung binail ko, para doon sa 2 kaso, 60,000 yun eh. Nag-cash band ako na 120. So, siyempre, yung mga ganon, napupunta naman yun doon sa lawyer eh. Siyempre, kasi ang lawyer kasi, meron tayong acceptance fee, meron success fee, meron sa mga pleadings, at iba pa yung mga sa hearing, Siyempre, yan eh. Kumbaga sa yun yung profession nila, hindi mo naman pwede. Kasi napaka-sensitive ng kaso, hindi po pwedeng pabayaan eh. Dahil talagang pero tingnan mo yung ginawa ng gobyerno. Hindi ko lubos maisip bakit ganun eh. Bakit ginawa sa akin ito ng mga dati kong kasamahan. Tinatanong ko, ano ba ang kasalanan ko sa mga ito? Diba? Kung ang galit sa akin, yung Director General, bakit ganito yung mga dati kong kasamahan? Ano kasalanan ko sa kanila? Tapos, pag nakita kayo, sorry. Diba? Hindi ko ngayon, sarain yung buhay mo. Tapos sorry lang. Ngayon ko lang talaga nare-realize kung bakit ako dumadating sa point na nagkakaroon ako ng mga ganitong indulto. Alam nyo, ito, nung makarating tayo ng Senado, itong na to, doon ko lang na-realize na kaya ko pala inaabot itong mga ito dahil doon sa trabaho ng 2012. Kasi walang ibang akong maiisip talaga na na magmo-motivate sa mga ito eh. Mukhang merong gumagalaw na pera para ako i-indultuhin. Merong makapangyarihang kamay na nag-uutos sa mga ito. Kasi kung napag-utusan lang, sige, ituro mo. Kasi unang-una, kapag ikaw nag-file ka ng kaso, dapat may personal knowledge ka doon sa kaso. Kung ikaw magiging complainant, dapat may personal knowledge ka. Ngayon, kung pag-uutusan ka lang, wala kang personal knowledge, ibang usapan ito. Yes. Diba? Iba to. Kung baga sa meron makapangyarihang kamay na hindi mo matanggihan, magkano ang dahilan? Opo. So, yun nga, sir. Alam nyo, nung bago ko nilabas ang dokumento, nagdadalawang isip ako kung ilalabas ko yung name mo. Okay? Pero, bago ko tinakpan yung pangalan mo, ni-research muna kita.
So nakita ko po yung kaso na yun nung nabanggit ko yun sa aking mga followers nung last year. So nagkaroon ako ng conclusion na sabi ko, itong kaso nitong certain na nakasign dito sa dokumento na ito, maaari ito ginawa sa kanya dahil na-anticipate na ng gobyernong ito na later on lalabas ka. Parang yun lang yung sa akin. So pero katulad ngayon, sabi mo, hindi mo alam bakit ang tagal mo na wala sa PIDEA, tapos na-realize mo na, may mahiwagang kamay o makapangyarihang kamay na gumagalaw dito. And I think pareho tayo ng conclusion. Pero gusto ko lang ipaintindi sa atin mga kababayan. Kaya po ako galit na galit sa gobyernong malupit ang bababastos, panggigipit, pagsira ng kinabukasan, pagsira ng buhay ng katulad mo. Kasi sir, kunyari ikaw, imagine mo, in-arrest, binigyan ka ng warrant of arrest, sinurban ka, sa kadahilanan na mayroong ginawa itong gobyerno na to sa pagpaligaw ng iyong address. What if kung wala kang 120,000? So, matutuluyan ka sa kulungan. Yun. Tama? Ganon ang mangyayari. Talaga, kung wala kang pampiyansa, magpapahilog ka ng bukol doon sa loob ng kulungan. Diba? Oo, may karapatan ka nga para doon sa temporary liberty, no? Diversion ng bail. Pero kung wala ka naman pang bail, paano ka na? So, ito yung masakit sa akin bilang Pilipino na what if? Kasi ginawa nila sa akin to. Ginawa nila, nag-invento sila ng kwento. What if kunyari, si Sean Miggs. Okay, si Sean Miggs. Okay, siya ay isang simpleng mamamayan. May kapitbahay siyang congressman or sabihin mo barangay captain na lang. Si barangay captain may connection kay Lisa Araneta Marcos. Tapos sabihin ni barangay captain, Lam, kasi itong kapitbahay ko, visit ako dito, naiinggit ako dito for whatever reason. Baka pwede mo akong tulungan, kakasuhan ko ito. Sasabihin ni Lam, sige, kasuhan mo yan. Tapos siligawin mo yung address, So, fast forward, nabigyan siya ng warrant of arrest na wala siyang kinalaman. Then, dahil naresto siya ng kunyari Thursday o Friday na lang, wala siyang pera, ikukulong siya. And the point here, wala ka na nang ilalagay sa lamesa mo na pagkain, tapos puperwisyuhin ka pa mismo ng gobyernong ito, ng mga gobyerno ito, yung mga teori sa gobyerno na kalaboso ka or maipakulong ka nang walang kakalaban-laban. Kumbaga talagang violate yung constitutional rights mo sa lahat ng klaseng aspeto, lahat ng klaseng anggulo. Ito po, Agent Morales, kahit bakit katulad mo, ako ay nakikipaglaban na what if gagawin sa isang ordinaryong citizen na niwala nga pong pang-tuition fee ang anak, pangkain, panggatas sa mga anak, pero dahil may connection lang sa gobyerno, ito yung gagawin. Napakalungkot naman po na yugto ng buhay natin sa Pilipinas. Yung nga yun ang pinakamahirap, kung sa akin na isang alagad ng batas, ginawa yan. Lalo na dun sa mga ordinaryong tao. At hindi lang hindi lang ngayon lang nangyari. Matagal nang nangyayari. At yan, ang mga gumagawa lang yan, yung mga sanay sa mga ganyan, ay yung may mga background sa law. Ang mga gumagawa niyan, yung may kaalaman sa batas, yung nag-aral sa batas. Yeah. Diba? Sino ba itong mga pumupuksa sa atin? Hindi ba merong kaalaman sa batas? Sa batas. Diba? Sila lang ang mayroong kaalaman sa ganyan. Kaya nilang paikutin. Kaya nilang paglaruan ang katarungan dito sa atin. Meron silang kakayahan, na gumapang diyan sa City Prosecutor's Office, Provincial Prosecutor's Office, Regional Prosecutor's Office, even dun sa mismong sa DOJ. Sila itong nakaupo Lahat ng kapangyarihan kaya nila. Bakit? Nasa kanila yung executive department. Kung ano ang ipapile ng piskalya o ng executive department, walang pakialam ang judiciary. Ang judiciary tatanggap lang yan kung ano yung ipapile ng executive department. Ang Department of Justice ay under ng executive department.
Kaya kapag kayang mayroong makapangyarihang kamay na nakialam dyan, ang gagawin lang ng nasa DOJ, ipapay lang yan sa korte. At ang korte, pag ipinay yan, hindi naman niya pwedeng i-encroach yung karapatan o yung authority ng executive department. Ang gagawin lang yan, mag-hearing lang yan, magta-trial. Doon malalaman kung talagang may kasalanan ka o wala. Yeah. Yun lang yun eh. Doon lang yun. Ang mahirap dito, pag pinel ng DOJ yan sa korte, mapipilitan kang magpiyansa kung may piyansa. E paano kung wala? Wala. Unbailable offense yung ipinel sa'yo, himas rehas ka. Imagine Yan mo? ang ginagawa ngayon. Ginagamit nila yung kanilang kapangyarihan. Technically, inaabuso na nila. Ganyan. Kasi yan ang kumbaga sa sabi nga, ang gumagawa lamang nito ay yung mayroong kaalaman sa batas. Nag-aral ng abogasya. Pero kung iyan ay susundin lang niya yung CPRA, yung Code of Professional Responsibility and Accountability ng bawat abogado, doon pa lang mayroong propriety na sinasaad doon sa canon book ng CPRA. Pero ano nangyayari ngayon? Hindi. Sindikato na. Sindikato na pang gobyerno. Nakakatakot. Nakakatakot po kasi sir, yun nga, gusto kong i-diin o i-highlight sa mga kababayan kasi ginawa po nila sa akin, alam na alam ni Lisa Araneta Marcos, ni Marcos Bangag Jr. na ako po ay matagal nang naninirahan dito sa Amerika at wala na po akong address sa Pilipinas. Even nga po property, wala ako sa Pilipinas. Ni kahit isang posporo ng bahay kubo, wala ako niyan personally. So, yun ang ginawa nila sa akin talagang pagigipit para again, mabigyan ako ng warrant of arrest. Pero, ang isa sa mga inaano ko dyan na, syempre kasama po yan sa process yung booking, di ba? Yung bukaan ka ng mugshot. Once Diba? Once na isinabit mo yung sarili mo o na-aresto ka o nag-voluntary surrender ka, talagang, yun eh, proseso yun, police procedure yun. So yun na nga, mamamugshot ka. Kasi ang mentality ng tao, hindi lang ng Pilipino, na once ang isang tao ay mamugshot, parang convicted felon ka na kaagad. Parang ikaw ay masamang tao na, which is, yun din po yung ginawa nila. I don't know if you're familiar with the case sa Okada, Manila. May issue po dyan, maisingit ko lang. Yung pinaka may-ari niyan, si Mr. Okada, na mugshot yan eh. At ang alam ko po, person na mugshot din dyan sa airport, dinampot din nila yan. Ang may kagagawan po niya ang gobyernong ito, si Marcos, si Lisa, si Romualdez. But anyway, sinare ko lang sa inyo. I know wala kayong personal knowledge, pero eto yung gusto kong sabihin sa taong bayan na ginawa sa iyo, ginawa sa akin, ginawa sa pinakamayamang Mr. Okada, na ang gumawa ay bangag na gobyerno. So, paano na, kawawa na itong mga kababayan natin, mga Pilipino, na ginagawa. Alam mo, kaya nakikita nyo yung mga indicator, nantutumilat yung mga indicator. Tingnan nyo. Yes, sir. Kapag kakalaban ka, potential na kalaban ka, gagawan ka ng kaso. Yeah. Or, kung ikaw naman ay may mga dating kaso, bubuhayin nila. Kaya nga, sinasabi ko, tatlo ang branches ng government. Executive, Legislative, at saka Judiciary. Ang Prosecutor's Office, under yan ng Executive Department. Okay. Diba? Ang kasuhan lang naman between Executive at saka yung Judiciary. So, sa Executive, under yan ang Department of Justice. At isang kumpas lang yan, yung kaso mong matagal ng patay, kaya nilang buhayin. At yan, ipapile yan doon sa korte. Pag pinail kasi ang kaso sa korte, sa ayaw at sa gusto ng korte, tatanggapin nila yan. Ngayon, siyempre, ang judge, ang lang naman yan is yung probable cause eh. Yun lang naman ang pinagbabasihan niya eh. Yung determination ng probable cause, pagka pinail yan, within 10 days, aaralin lang naman nila yan. Minsan, pagka-file niya, sukagad ng warrant eh. Gano'n naman sila eh. Pag narapol sa branch yan. So, hindi katakataka na kapag ito ay pinail nila sa korte,
hindi ka taka-taka na yung tumanggap niyan na korte, imposibleng walang bilin o diin dyan sa kaso na yan. Imposible. Bakit? Kasi yung mga huwes nangangarap maging justice yan. Nangangarap na ma-promote yan. Nangangarap na ma-pwesto dun sa mga juicy position. Ganun yan. Kaya dito sa atin, nakakatakot, nakakadismaya yung pag-aabuso, yung paggamit sa kapangyarihan. Kasi nasa kanila lahat nasa control nila. Diba? Yung hindi nga imposible yung pagpapile ng kaso doon sa isang kalaban Pati yung pagbubuhay ng kaso na matagal nang tapos. Yes. Grabe. So, sir, bumalik sa akin yung sinabi doon sa CCTV na pinresent mo, na sinabi ni alias Picoy na pare, na pag ano yan, baka mamatay yan. Pwedeng mamatay sa puso yan or sa sagasaan kasi hindi na lang ganun sa pagbabaril ang way ng pagpatay sa isang tao ng mga sindikato katulad, ng mga gustong mag-ano sa'yo. Doon pumasok sa isipan ko na maaari ang plano nila, ganyan, i-releasean ka ng warrant of arrest, tapos dadamputin ka, gagawa silang paraan ng kaso na non-bailable kung serban ka ng ganon. Siyempre, makukulong ka. Tapos, pwede nilang gawin yung sinasabi ni Picoy na pwede kang atakihin sa puso. So, hindi man niya inelaborate yun, sir. Hindi man niya inelaborate yun, paano ka naman aatakihin sa puso kung wala kang sakit sa puso, right? So, i-premeditated, yun what I mean, tutusukin ka or something, pakakainin ka ng lason o kung ano pa man, para mag-cause ng iyong pagpigil ng heart mo. Diba? So, papalabasin ngayon nila is inatake ka. Remember, sir, I think yung issue kay General Bantag, yung si Zulueta, you're familiar po, na natake sa puso. Yung, nakalimutan ko lang yung eksaktong ni Zulueta. Basta, natake din siya sa puso, healthy siya. So, ano yung, mo dun? Yung, gusto mong sabihin sa kaptaong bayan, kasi nakakatakot na bigla ka na lang bibigyan ng atake sa puso ng gobyerno. Yun nga, no? Kaya nga, yung nag-depict na sa video, na sinasabi nitong si Picoy, na ang pagkamatay ng tao ay hindi na lang sa pagbaril. So, pwede atakihin ka sa puso o sagasaan ka, no? Lalo na pagka ikay nakakommit sa isang jail. O pwedeng hatawin ka sa ulo, sabihin nadulas ka. Diba? Sabihin na depressed ka, gagawin ka lang ng sunod-sunod na report na meron kang depression, tapos bibiktihin ka, sabihin nagbikti ka. Diba? Yeah. So, yung mga ganun, kaya maraming dyan, Pero kasi, sir, alam mo, nanonood ako ng mga forensic files, Sa Amerika kasi, once na sinabing nagbikti ka, may forensic investigation yan. Makikita yan kung nagbikti ka o binigti ka Makikita din yan kung nadulas ka o hinampas ka. The way yung mga projection ng yung projectile ng yung paghampas, yung talsik ng dugo, mga ganon. Very interesting yan. Tuwang-tuwa po ako dyan pag nanonood ako. Sa Pilipinas kasi wala niyan dahil lahat meron man siguro pero hindi ganon kagaling katulad dito sa Amerika, di ba, sir? Pero dito kasi sa atin, yung pagkaganyan, sino ang magkakandak na investigation o ng forensic pathology, halimbawa, pagpalagay natin, yung mga forensic pathologist natin ngayon, totoo pa ba yan? Yun, totoo pa para sa bayan ng mga yan? Okay. Kasi, may mga kulay na rin kasi. Yun ang mahirap Kagaya niyan, may mga namamatay. So nakakapagbigay pa ba sila ng patas na na result? O na apektado na rin sila ng sistema, bulok na sistema ng human intervention.
Yeah. Kasi Yun nga. pagka, kahit saan, once na may human intervention, nandiyan na yung kaibigan o may connection, connection eh. Di ba? Mhm. Kahit na sabihin natin sinabject yan sa autopsy, no? Para doon sa, yung isinalang doon sa forensic yan, Yes, Pag sir. pumasok na yung human intervention, wala na. Kasi nga sabi ko nga sa inyo, diyan lang sa experience natin sa kaso. Ang executive department ang gumagana. Halimbawa, under na ng clout ng executive department. Kahit ano, kaya nilang gawin. Under ni Lisa Araneta. Yun, Okay. yun yung kaya nang gawin. Kaya, yun ang nakakadismaya. Yun ang nakakatakot. Kaya nga, nakakaawa ang taong bayan. Kung sa atin nga nangyayari, di ba, ginagawa. Paano yung mga kababayan natin na wala namang lakas? Wala namang alam. Di ba? Yun ang mahirap. Nagagawa na nga yan doon sa mga matataas na sa gobyerno na allegedly na biglang misteryoso yung mga pagkamatay. Yeah. Actually, meron ito mama, ko lang. Merong kritiko, si Rowena Burden, doctor siya, last year po, napakatapang din. Talagang binoboljak niya itong si Governor Gwendolyn Garcia, lahat ng mga sex capades at kung anong kalaswaan ni Gwen, yung mga corruption and everything. Tapos, yung kapatid noon, na nabasa ko sa post yung kapatid ni Gwendolyn, parang mayroong prior na namatay, na inatake siya sa puso, parang mayroong threatening way of yung posting niya. So anyway, boljak ng boljak ito si Burden. So, one day na lang, nakita sa Facebook na dinampot po siya. Dahil kinasuhan siya. Yeah, dinampot siya, karoon ng warrant of arrest. Tapos hindi yata nagsalita yung pamilya So, ang nangyari po dun, sir, based lang dun sa mga nakita ko sa posting na after niyang harapin yung kasong yon or na-arrest pa siya, nakulong siya, very healthy woman, beautiful, di ba? Gorgeous, and a doctor, after a couple of days, inatake sa puso. So, yun yung doktor na yun kumbaga tayo ng comparison, doktor na yun, for sure, may mga kaibigan, kakilala yun, pero nagawa sa kanya, I believe, allegedly, based sa mga nakakarating sa akin, na posible na itong si Governor at yung kapangyarihan sa Cebu, Gwendolyn Garcia, allegedly, ang may gawa nun. Yun ang mga nakakarating sa akin according to my followers from Cebu. So, ba't ganun pa man, gaano ka lupit ang Pilipinas nating mahal na ang isang Maharlika, isang Rowena Burden, isang ikaw, Agent Morales, na ginagawa sa atin ito. Yung nga Kaya nga, habang pinag-uusapan natin to at habang binabalikan ko yung aking mga malulungkot na karanasan patungkol sa pag-abuso ng gobyerno sa ating mga karapatan, talagang parang sabi ko nga saan pa ako lalapit? Saan pa ako kumbaga kagaya itong nangyari lang sa Piday Alex, yung inilabas mo, wag kang magagalit sa akin kasi yung nga inilabas mo ng dokumento ako kaya lang naman ako na sumulat kay General Lasso para magbigay linaw na wala akong kinalaman doon sa paglabas ng mga dokumento na yan. At doon nga sa sulat ko sa kanya, i-guide ko pa siya na ito yung nangyari noong 2012. Pero sa halip na pakinggan niya ako, naglabas sila ng kakaibang aksyon. Yeah. Binaliktad na nila yung sitwasyon, ako na ngayon yung ginawa nilang akusado. Ako na, alam mo, ang tanging kasalanan ko lang dyan sa mga dokumento na yan, ako yung nag-imbestiga. Kung alam ko lang, sana. Di ba sabi nga, kung maibabalik ko lang yung nakaraan talaga sana. Hindi na. Pero, alam niyo, sa totoo lang, trabaho Trabaho sa totoo lang. Yeah. Alam niyo, ako, sinasabi niyo na mag-iingat ako, maglalabas ng bahay. Ako, aaminin ko sa inyo, lumalabas pa rin ako ng bahay. Bakit? Kasi nga hindi naman ako wala akong kasalanan. Oo. Wala akong kasalanan. Kaya,
ang buhay ko talagang, sabi ko nga sa mga anak ko, huwag kayong kasi parte lang ng trabaho yan. Hustisya ako. Hindi ako yung gumagamit ng illegal na droga. Nagkataon lang, itong mga addict na ito ay itinuro sa akin, inireport sa akin. Hindi ako Based dapat dun sa matakot sa mga confidential addict na informant. ito. That's Nagkataon lang naging presidente itong itinutulong addict na ito. Wala akong Yeah. kasalanan sa kanya. Kaya nga Sa po totoo lang. At sir, balik-balikan natin. Walang ginagawa ang bangag na gobyernong ito na na-mention na mismo doon sa CCTV ang Lam at Kumar. Sabi ko nga, alam mo na pag-uusapan namin dito ng mga kaibigan ko, kanina, sabi ko sa Amerika kapag nabanggit na ilabas na sa Senado, na ilabas na sa media, na ang sangkot ay First Lady. At yung Kumar na nabanggit doon, na inutusan ng First Lady, maaalarma na at mabibigyan ka ng protection. Pero only in the Philippines, sangkot ang First Lady, yung kaibigan nilang si James Kumar, na kaibigan din ng karamihang senador, mga kongresista, wala pa rin ginagawang aksyon para proteksyonan ikaw bilang isang dating lingkod bayan. Yung nga ang ipinagtataka ko, no? At sa halip, ako yung kanilang ginigisa. Diba? Biruin nyo, talagang pinalalabas na ako'y masamang tao. Hindi dapat paniwalaan. Mga kababayan, wala po akong tinanggap na suhol kahit kanino. Ako nung nasa serbisyo, hindi po ako tumatanggap ng bribe. Hindi po ako tumatanggap ng suhol. Ni katiting, ni singko. Hindi po ako tumatanggap ng suhol. Ang masakit nito, kung sino pa yung tumatanggap ng suhol at kung sino pa yung nagnanakaw sa taong bayan na napatunayan ng korte, yun pa yung nag-aakusa sa akin. Diba ang saya? Yes. Diba? Ang saya, ang saya. Well, ang lungkot po. Yeah, I know. Grabe, no? Kung sino pa ang convicted sa bribery, siya pa ang nag-aakusa sa'yo. Alam ng kababayan natin yan, walang iba kundi ang si Senator Jinggoy Estrada. Sir, doon po sa paghaharap ninyo ni alias Picoy, di ba? At ni Romy, di ba? Romy, yung sa CCTV, si Romy, si Eric Santiago. Ano yung napatunayan mo sa video na yun? At, na-witness namin yun. Ano ang napatunayan ni Agent Morales sa videong inilabas mo na CCTV? Totoong merong special operations na kinakandak against sa akin. Well, kita-kita naman. At saka by the way, may nagsabi sa akin na mga mula sa men and women in uniform na ang pwesto yata or trabaho nitong si alias Picoy is action agent. Ano ba yun, sir? Ibig sabihin, ano yun? As an action agent. Ang action agent, ito yung ginagamit sa recruited person na ginagamit sa mga covert operations. Ito nga yung mga special operations. Okay. Yung action agent, ito yung napakalaki ang role nito dahil ito yung talagang ginagamit hindi dahil sa magaling kundi dahil doon sa kanyang access doon sa target. Doon sa lugar. Access sa target sa'yo. Oo, doon sa lugar. Okay, di ba? Or, itong si Picoy, ginamit ito, na-utilize ito as handler ni nung kaibigan ko na si Romy Enriquez. Based doon sa ina-analyze nating video, no? We're just analyzing the video. Okay. Kasi ina-apply ko ito sa isang intelligence operations. Okay. Itong si Picoy, maaring siya yung action agent o maaring handler. Ginamit niya itong si Romy Enriquez. Kumbaga si Romy Enriquez, ginamit niya itong action agent pero blind. Yung tinatawag na bulag. Kumbaga ginamit niya ito para makatulay sa akin. Okay. Diba? Or, itong si Picoy, may binabanggit siya na a certain James Kumar na tumatawag sa kanya.
So, ito yung nagbibigay ng instruction sa kanya, no? Nagaling kay Ngayon, Lam daw. kung ito yung nagbibigay ng instruction sa kanya, lalabas na itong certain na James Kumar, ito yung kanyang handler o yung kanyang case officer. Ngayon, sa taas nitong binabanggit niyang James Kumar, meron pang isa. Sino to? Ito yung tumatayong project officer. Sino ito? Yung binabanggit din ni Picoy na a certain Lam na pinangalanan din niya na sino ba itong Lam na sinasabi mo na na sinasabi mo na yung pong First Lady Luisa Araneta Marcos. So, kung titignan natin yung concept ng operation, merong project officer, merong case officer, di ba? O yung handler, merong action agent. Di ba? Yes. So, si project officer, uutusan nitong case officer na handler nitong action agent. Si action agent, ito yung tatrabaho. Si action agent, ito yung merong access doon sa subject o doon sa target. So, maaring ginamit nga, binline niya itong si Romy Enriquez papasok sa akin. So, yun. Kasi yun yung ginawa. Kaya itong yung kilos nila na to, malinaw na special operation o covert operations. Special and covert operation. May pondo yan. Hindi pa pwedeng thank you lang yan. May pondo yan. Yung mga ganyan, malalaki ang pondo niya. Kasi nga nabanggit nga doon sa video, di ba, na tutulungan. At saka nabanggit mo na parang name it kahit whatever anong gusto mo, di ba? Dahil nga nagbiro ka nga. Although wala yun doon sa video. Wala yun sa video. Pero nakalagay na nakalagay nabanggit nito nga ni Picoy at si Picoy ba nagsabi na pare, tayong dalawa, let's just take advantage the scenario, the situation, right? Sir, na-mute kayo. Take advantage sila yung situation dahil nga merong may provecho parang gano'n may nakikitang provecho. Ngayon, di ba, meron pa nga sinasabi yung si Picoy na nangangamoy director. Nangangamoy director, Kumbaga sa promotion yun, position, di ba? Yeah. So, hindi naman siguro director ng pelikula yun. Di ba? Nangangamoy na... Hindi naman siguro. Pwede director 3, director 4, director 5, o director kung ano man, di ba? So, ibig sabihin, dyan is yung promotion, merong value. May value na pang matagalan, di ba? So, malaki yung pakinabang. Ngayon, itong ginawa ni Picoy na to, na covert operation o special operation, talagang merong tinatawag tayo doon sa Ang ginagawa namin, pagka ganyang may tinatrabaho kami, halimbawa, kagaya sa akin, nilalabanan na ako ng money versus loyalty. Andito na May alok, di ba? Pero di ba? Para ganun. Ngayon, ang isa pa dun sa ginawa nila, merong threat sa gitna. Threat. Pwede kang papatayin yan. Papatayin yan. Di ba? Malinaw Yes, Pare, alam mo naman, papatayin yan. So, money versus loyalty, nasa gitna yung threat. Yeah. Di ba? Kung sana wala kang choice Binibigyan ka na lang ng dapat 50-50 yung choices Pero dito sa kaso na ito, kumbaga sa 99% yung dun sa bibiling ka talaga Pero 1%, yun lang ang choice mo. Pero mamamatay ka. Yeah. Pag tumanggi ka. Yes. Di ba? Yun hindi 50-50. Kaya nga, kumbaga sa yung operation na ito, itong special operation na ito na ginawa nila, talagang ihatid yung mensahe. Ito yung mangyayari sa ito. Yun naman Ngayon, nagkaroon ng failure. Yung first phase ng special operations. Ano ang plan B? Ito yung gagamit na ng attack dog doon sa Senado. Bilang saan ka ba naman nakakita? Investigador. Sa halip na i-extract o elicit yung information, paano nabuo itong information na nakalagay doon sa dokumento?
Paano lumabas ito? Hindi Lumabas yun ang nangyari. Diba? Ikaw ang inimbestigahan. Inatake yung aking personalidad. Hiniya Yun nga. ako, biro mo. Yung nanghiya sa akin, mas masahol pa sa mga ibinabato sa akin. Wala akong tinanggap na suhol. Wala. Yun nga eh. Mas masahol pa kasi tumanggap ng suhol. Hindi ako nabuhay sa karangyaan at kasinungalingan. Diba? Ang kinakain namin dito galing sa pinaghirapan, hindi dun sa pinagnakawan. That's true. Diba? Yun nga. Kahit magkaharap-harap kami, mata sa mata, sasabihin ko talaga na hindi ako tumanggap ng suhol. Hindi gaya na nag-aakusa sa akin na napatunayan ng korte na tumanggap ng suhol. Yeah. For sure, narinig niya tayo, no? Ni Jinggoy, although binlock niya na ako kasi tinag ko siya ng tinag. But ganun pa man, sir, balik uli ako doon sa video kasi nga, gusto ko i-highlight sa taong bayan na malaman din itong mga religious group. I think marami tayong magigiting ng men and women in uniform. Nasabi mo nga, nandudumilat na ang katotohanan. Kung ano yung nangyayari dito sa investigation, anong klaseng meron tayong gobyerno. Doon po sa pagpapanggap ni Picoy na parang nagsinto-sinto siya doon na sinasabi niya yung nakalagay sa yung conversation sa CCTV, ito ay mga katang-isip niya lang. At, di ba, nagbuka talaga siyang ano doon eh. Nagbubuka siyang syunga doon eh. So, naniwala ka ba na ito ay talagang pinagtakpan niya lang or cover story doon sa kanyang project, ano yon yung sinabi mo kanina, yung si Lisa, ano siya, project direct? Yung special operations. Special operations. Special operations. Oo, yung siya, pinagtatakpan niya si Lisa at saka si Kumar. Kaya, kahit na magmukha siyang sinto-sinto or magmukha siyang syunga doon, na yun ay mga katang-isip niya, na yung love daw na pangalan ay narinig yun sa YouTube. So, ano yung ano mo doon? Ano sa tingin mo ang pwede mong masabi doon? Alam nyo, sa mga covert operation, lalo na undercover, kapag ka masusunog ka, mababurn out ka, di ba ang cover story mo si Raulo. Di ba? Yeah. Paninindigan mo si Raulo ka. Walang kinakailang kumain ka ng tae, kumain ka ng kulangot, o kumain ka ng putek o ano man dyan. Para ma-justify mo lang, mapanindigan mo si Raulo ka. Di ba? Mga covert operation sa mga military, lalo na sa mga documentary. Di ba? Yung mga spy. Di ba? Yeah. Kahit masakit sa kanila, papatay sila ng kasamahan nila. Huwag lang silang masunog. Wow. Grabe, ang sama. O yung ginagawa ni Picoy, nagmistulang sinto-sinto. Hindi pa nga sapat yun eh. Sana kumain siyang tae. Nga. Para mapatunayan niya namin. Para lang napatunayan niya gano'n siya. May gano'n siya. My God. Kaya yung ginagawa niya, ang babaw. Yan nga, sir. So, hindi na po ba may nag-reach out ba sa'yo after nitong 3 hearing na ito? May mga nag-reach out ba sa'yo ng mga dati mong kasamahan o itong si Picoy at saka si Morales? Kahit na yung mga intermediary. Enriquez pala. Sorry. Enriquez. Nag-reach out po ba? Matapos nitong, wala na. Gano'n na talaga sila. Kumbaga sa bumitaw na. Wala na yung mga, Kasi kung titignan mo, bakit ako ina-negotiate? Di ba? Kumbaga sa, di ba kung sinasabi na, hindi naman totoo yan, wala naman yan, bakit may ganyan? Di ba? Bakit may ganyang mga negotiation? Bakit may mga ganyang pananako? Di ba? Kasi madali lang sasabihin, wala, gawa-gawa ko lang yan eh. Hindi wala yan, kumbaga sa sa mga, sa mga intelligence operations, mas masahol pa nga eh, yung ginagawa eh. Wag lang masunog. Yes. Di ba? Wag lang masunog. Yeah. Doon po kasi sa CCTV na yon, sa hearing na yon, 3rd hearing, na ipakita ninyo, in fairness, di ba, sa chairman ng committee na si Senator Bato, kung ano ang layunin sa buhay mo. Kaya naipakita na si Lisa Araneta Marcos ay magkasabwat at si Kumar
ito ay kinontak si Picoy, din si Picoy ginamit si Romy Morales para mag-connect Enriquez. sa'yo. Romy Enriquez. Sorry po lang sa Romy Enriquez. Romy Enriquez na ginamit nila para suhulan ka o patayin ka o whatever, di ba, kung anong plano sa'yo. Doon na ipakita natin sa taong bayan eh. Narinig yun, hindi na ipakita. Based on that hearing, at na-present mo din talaga na in-authenticate din ni Senator Bato na yung mga dokumentong yun ay legitimate at talagang ang mga tao minahal ka. Ang mga tao ay nasa iyo, naniniwala sa'yo. Yung mga netizens na sa iyo lahat naniniwala kasi consistent yung mga statement at consistent din yung yung mga pangyayari na kumbaga nag-fall into right place talaga. Parang inadya ng Diyos na ma-capture ng CCTV, yung mga usapan na yun. Kaya nakita ng taong bayan kung ano ang totoong kwento. So after that, kumusta ang buhay mo? Paano mo dinideal ito everyday po? Alam mo, sa epekto? totoo lang, sabi ko nga, nung magpasalamat ako sa taong bayan, sa mga netizens, sa mga vlogger, sa mga mainstream media na bagamat yung iba talaga nasusuppress ng kanilang mga network company, pero nagkakaroon kami ng mga communication, sasabi nila, sir, ganito, ganyan, di ba? Ano naman, naiunawaan ko naman. Alam nyo, ang isa lang sa napatunayan ko, ngayon, Yes. di pala ako nag-iisa.